Alas 5 just na, 1 Western Visayas na. Alas 5 just na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Miyerkules, tuman kainit nga tiyempo nagatugan na sa pamalatian sa pila ka mga residente. 3 ka persona napatay sa Iloilo City bangod sang heat-related illnesses ang Abril 16 ug 21 sunod sa Iloilo CDRRMO. 4 ka kanding ginkawat sa barangay Bigke, Leganes, Iloilo. Pagpalagyo sa mga ginapatian suspect na huli ka. Clearing operations ginapatigayon na sa nagluntad nga molasses spill sa Binalbagan River sa Negros Occidental. Akto sang pagpangawat sa isa ka lalaki sa Tiangge sa Oton, Iloilo, nahuli ka. Masobra 3,000 nga benta na taban. Kagilongga nga iluwi sang lapsang nga ginhalukan ni Pope Francis sa Vatican City sa 2018, ginsaysay ang handumanan sa nagtaliwan nga Santo Papa. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, mataas nga heat index sa Iloilo City ginatudlo kabangdanan sa kamatayon sang 3 ka persona. Benefit packages sa heat-related illnesses mahimo ma-avail sang PhilHealth members. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagapulo-pahuay sa Ilabalay ang 65 anyos nga si Tatay Jo Marie Solen alas 11 sang aga sang Abril 19 sang nagreklamo ini nga nainitan. Gilayon ini ginpahanginan sang iya kabataan apang matapos lang ang 10 ka minutos na dulaan na kuno ini isang pangginhawa. Ginali na mo sa bugnaw man, ginmatangan electric fan. 10 minutes ago, amo na din pag-dig-up. Pag ano diyon, nagduko lang sa init-init, kaya tama. Sunod sa iya bata, 2010 sa na-stroke ang biktima. Cardiac arrest ang ginapatian rason sang iya kamatayon. Magluwas kay Tatay Jo Marie sa amuman niya adlaw, napatay sa balay sini sa San Pedro Molo bangod sa heat-related illness ang 61 anyos nga lalaki. Abril 21 sang may isa pagin niya napatay nga ginaangot man sa tuman niya kainit. Sa record sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, halin sang Abril 16 tubtob 21, 8 ang ilagin respondihan bangod sang mainit nga tiyempo. Ano mang gindala sa ospital lakip ang 3 nga napatay. Physically, sir, most good is nag-appear sila nga weak looking, kag dehydrated. Siyempre, kung expose kita sa sun, no, dasig kita nag-lose balasang water sa lawas. 44 degrees Celsius ang na-record nga heat index ng Abril 19 sa tiyon niya napatay si Tatay Jo Marie. Subong adlaw, yara sa 40 degrees Celsius ang forecasted heat index sa Iloilo City, samtang 42 degrees Celsius naman sa Dumangas. Ini nga heat index ang makaalarma na suno sa Iloilo CDRMO. Gani nagapilar sila sa publiko nga halungan ang ikaayong lawas lakip na ang pag-inom sa bastante nga tubig kag pagpabilin nga well-ventilated ang balay. Actually, it's not nga hindi mag-inom dayon sa tama katugnaw nga tubig, but rather hindi mag-inom dayon sa pwerte kadamo nga tubig. Right after nga maghalin kita sa initan. Samtang, mahimo naman maka-avail sang 7,800 pesos, tubtob 19,500 pesos nga benefit packages sa PhilHealth kung ma-confined bangod sang heat-related illnesses, kasubong sang heat stroke, heat collapse, heat fatigue, kag iban pa. Ang aton availment under the Universal Healthcare Law, it's already immediate, no? So ang pasaporte lang is your PhilHealth identification number. So make sure lang ng aton pasyente antes magbuwa sa hospital, dapat rehistrado siya sa aton sa PhilHealth. Upod Kirumel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. 4 ka kanding ginkawat sa Leganes, Iloilo. Pagpalagyo sa mga ginapatian suspect na hulikam. Ini ang eksklusibo nga gintutukan ni Zen Kilantang Sasa live sa Barangay Bigke, Leganes, Iloilo. Zen? Jerk ginapaalerto sang kapulisan na ang mga residente diri sa Banwa sang Leganes bangod madamo ang nagapamintaha nga mga kawatan.
Makitaan sa sini nga CCTV video ang 3 ka motorsiklo nga naglabay sa barangay Bigke, Laganes, Iloilo. Ang mga sakay sa mga ini ang ginapatihan mga sospek sa pagpangawat sa mga kanding sa among nga barangay. Talalupang doon nga may bitbit ang mga ini sang sako nga posibleng ginsudlan sa mga kanding. Suno kay anay punong barangay Romeo Lamanero, nakibot na lang siya nga 3 na lang sa 7 ka kanding sini ang nabilin. Masami nga ginalawig sini ang iya mga kanding sa gwa sang iya balay. Malapit kuno 80,000 pesos ang bili sang 4 ka kanding. Singaga na pag anak ko nga malabig bila, why nang kanding na ito nang igot. Ginchik na mo, CCTV, ako balayo. Mga bataon pag-aw. Gilay naman sini nga ginpablotter sa Laganes Police ang insidente. Magluwas sa Bigke, pareho man ang problema sa mga residente sa barangay Buntatala sa amo nga Banwa. Sa diin malapit 80 na, kadirasa nga manok ang nadula. Madamo, nagit man nga business, no? Nasa nga natabo nga kinawatay diri sa amon barangay. Gina-pa-alerto man nga ako ng mga tanod. Suno sa Laganes Police, may mga insidente sa pagpangawat sa Banwa, apang kalabanan diri sa barangay na ginablotter. Apang ang mga ini ang ila na ginaimbestigaran. Ginapanugyan na naman ang publiko nga mag-aligmat kag siguraduhon nga nakakandado ang mga puluyan, ilabi na kung kagabihon. Ay make sure lang po nato na sarado po yung gate ng ating mga tahanan, mga pintuan po, i-double check po natin yung mga bintana kung nakalock po talaga. Jert, may mga kasuman nga pagpangawat sa barangay Gihama na Ginubatan kag Lapayon, Laganes. Ginapadoble halo ang mga residente agud malikawan nga mabiktima sang kawatan. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye Kapuso Zen Kilantang Sasa. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid nga salamat. DNR-EMB nag-issue sa notice of violation sa Sugar Milling Company matapos ang nagluntad nga mula sa spill sa suba sa bahing sa Binalbagan, Negros Occidental. Yaring balita ang gitutukan ni Aileen Pedreso. Nag-issue na sa cease and desist order ang DENR-EMB6 agud ipauntat sa sulod sa 7 ka adlaw ang pag-discharge sang molasses sang Sugar Milling Company sa Banwa sang Binalbagan. Ini matapos ang nagluntad nga molasses spill sa Binalbagan River sa Sabado, Abril 19. Ginisyuhan man sang notice violation sang EMB ang kumpanya. Sa investigasyon sang EMB, nag-awas ang molasses gikan sa molasses pond sang kumpanya kang nagdiretso sa community canal pakadto sa suba. Kailangan perimeter canal abi connected ina sa barangay community na outfall man bala. Dito upon our investigation ang mga resulta. May unod nga 4,980 tons ng molasses ang molasses pond. Antes ang insidente, 2,400 ka tonelada ang nabilin nga molasses sa pond. Samtang 2,570 ka tonelada ang natingmuan nga na-recover kag 10 ka tonelada ang nadula. Samtang, ginkumpirma sa Community Environment and Natural Resources Office sa Kamangkalan City nga may report sila nga nabato na tuhoy sa nagluntad nga fish kill sa pila ka barangay sa Binalbagan matapos ang insidente. Kung may isa, mamatay man din. Hindi natin na makuha ang volume kay galaktan. Padayon ang koordinasyon sa Sugar Milling Company sa Binalbagan LGU kag DENR-EMB agud matap na ang pag-iligpas ng molasses sa suba. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 3 ka balay kag porsyon sa chapel sa Santa Barbara, Iloilo nasunog. Samtang sa Antique, 3 man ka balay ang ginlamon sang kalayo. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Ginlamon sang kalayo ang balay nga ini sa barangay Kadagmayan Norte, Santa Barbara, Iloilo kahapon sang hapon. Makita ng pagkinarankaran sa mga residente. Gilayon man ini nga ginrespondihan sa mga bombero. Base sa investigasyon sang Santa Barbara BFP, nagumpisa ang kalayo sa kusina sang pulian ni Rhea Faustino. Resulta, 2 ang totally gutted samtang isa naman ang partially damaged. Nalabot man sang kalayo ang porsyon sa barangay chapel. Usually light materials sang balay kag dugangan pa sa aton sa mga chimpong nga magid ka paang. Honestly daw kadasig isang pag sang kalayo pag ibaga pagdako gid lang kapag kaon niya sa portion sang balay amo na naglaton man sa piya ka pamalay kaya nga hangin dito nagapakadto. Suno kay Manang Rhea, nagaluto ini sang kamote nga ipanakot kuntani sa ginabaligya nga halo-halo. Nakibot na lang ini sa mag-ibol na ang kalayo sa dapog. Wala naman sila sang nasalbar nga gamit. Nagwa lang ko kay may kuhaon lang. Pagbalik ko amo nung tayo hindi na maano ang kalayo. Dako na. Oh, as in dako na.
Naglabot sa 292,000 pesos ang halit nga ginbilin sang sunog. Temporaryo naman nga nagtinir ang mga nasunugan sa covered gym sang barangay. Nag-aapela naman ini sang bulig agud makaumpisa liwat sa pagpatindog sang balay. Duha naman ka mga pamalay ang totally gutted samtang partially damaged ang isa pa kabalay sa sunog man sa barangay Igbonglo, San Jose Antique. Suno sa isa sa mga nasunugan nga si Agnes Vargas, nakibot ini sa nanugid ang apo nga nagakalayo ng ilabalay. Ginalantaw nga sa kusina sang pamilya Vargas nagumpisa ang sunog. Nagtinguha pa ini nga salbaro ng ilang mga gamit, rason nga nakaagom ini sang paso sa guya. Naglabot sa 379,000 pesos ang danyos nga ginbilin sang sunog. Upod ki Cirilo Renduque, Zan Kilantang Sasa. One Western Visayas. Mga kapuso, gintala na sa Sabado ang lubong ni Pope Francis. Kay na, ginsaylo na ang bangkay sini, nagikan sa Santa Marta, padulong sa St. Peter's Square Basilica, kung sariin pwede ini mabisitahan sa publiko sa katapusan nga tion. Antes ang iya pagtaliwan, ginhingyo ni Pope Francis nga ini ang ilubong sa Basilica of St. Mary Major sa Roma, Tigaylo, sang naandan nga ginalubong ang mga Santo Papa sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Base naman sa last will sang Santo Papa, nga ginpagwa sa napatay na ini, iya ginpabutyag ang iya kagustuhan nga ang iya lulubngan ang ipahamtang sa duta, wala sa mga dekorasyon, kag may nakasulat lang nga tinaga nga Franciscus. Mga puso, pila naman kamakaparian nga nakaupod si Pope Francis, ginbalikan ang ilang mga eksperyensya. Ilongga nga Iloy, isang rapsang ginhalukan ni Pope Francis sa Vatican City sang 2018, ginsaysay ang handumanan sa nagtaliwan nga Santo Papa. Nakatutok John Sal. March 22, 2021, ini ang adlaw nga nagtatak sa hunahuna sang subong rektor na sang St. Vincent Ferrer Seminary. Ini bangod personal sini nga nakitaan kag nakaptan ang nagtaliwan nga si Pope Francis sa isa ka hall sa Vatican City malapit sa Sistine Chapel. To be close and to touch the hands of the successor of Peter, para sa kundako nga bendisyon nga naghatag sa akon sa inspirasyon to also try to live out the best sa akon nga call. Sa pagtaliwan ni Pope Francis, isa sa mga matunog nga ngalan nga posibleng magbulo sa iya ang Pilipino nga si Cardinal Luis Antonio Tagle. Ang direktor sang Social Communications sang Archdiocese of Haro, nagapati nga may tsansa ini bangod sa pila ka karakter ni Tagle nga kaangay man kay Pope Francis, kasubong sang paghigugma sa mga labi nga nagakinahanglan. Magasugod naman ang papangamuyo naton to unite ourselves in prayer, especially for the success sa sininga conclave nga ang Espiritu Santo no magakunsad gid sa sinima kardinales. Agud nga mapilian no kung sino gid ang magapangunak. Kilala nga malapit sa mga bata ang nagtaliwan nga Santo Papa. Ini ang napamatud-an sang pamilya ni April Manzano sa ilang makabig blessed encounter kay Pope Francis. Sa tuig 2018 nagbakasyon ang ilang pamilya sa Europe kag isa ang Vatican City sa ilang mga ginkantuan. Sang nagtambong ang pamilya sini sa misa sang Santo Papa, dala niya ang duwa ka mga kabataan. Isa diri ang 5-month-old sadto nga si Andre. Sang nagpalapit ang Santo Papa sa ila, ginhambalan nini sa mga tawo nga ipalapit si baby Andre sa iya. He lifted him up and ginpapalapit kay Pope Francis, no? And that time, because I was really close to him, I can see his face. Nga, he closed his eyes, he kissed him, he whispered, and he was praying. Limitado man ang iya nahibaluan sa iya encounter kay Pope Francis. Apang suno kay Andre, ang mga laragway nga kuha sang iya ginikanan ang iya handumanan sa Santo Papa. When I was 5 months old, I got kissed by Pope Francis, and this is one of my favorite pictures. Ang kiss nga ginhatag ni Pope sa akon bata 7 years ago is a symbol of a blessing and grace. It was a gift that we will carry for the rest of our lives and something that we will never forget. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas.
Bantayan, aktos ang pagpangawat sa isa kalalaki sa Tiangue sa Oton, Iloilo na huli ka. Masobra 3,000 nga benta na taban. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso senior citizen nga tagiya sa Tiangue sa Oton, ginkawatan. Aktos ang pagpangawat na hulikam. Si John Sala nakatutok, exclusive. Makita sa CCTV footage kini si Nanay Cecilia Leonor nga amat-amat nga nagapalayo sa iyang pwesto sa dalan sa Barangay Poblasyon West Oton, Iloilo. Sang hinali lang nga may lalaki nga nakaitom sang bayo kag sakay sa motorsiklo nga nagdulog sa iyang pwesto. Matiyo-tiyon, nagdiretso ini sulod kag kasubo nga may ginkuha sa sulod. Benta na gali ini ni Nanay Cecilia sang duha ka adlaw halin Biyernes Santo tubtob Sabado de Gloria nga nagdangat sa 3,500 pesos. Gilayon nga nagpalagyo ang sospek. 5 sige lang kay may mo sa ko kay mangumpra ako. Tanaw ko ba pitaka ko guba na wala na unod. Sa karon nagaproblema si Nanay Cecilia bangon nagpangutang pag-iniis ang ginkawatan. Maluoy man sa ako kay kapulaw bugtaw ko diya sang baligya ulan init diya na kwan ko. San balik na lang sa ako ng 3,000 iyan na lang ang 500. Wala pa nakilala ng sospek bagod naka-face mask kini kag naka-helmet. Suno sa Oton, pulis naka-alerto na sila sa karon agud matumo ng sospek. Subong man bilang preparasyon sa nagahilapit nga Katagman Festival. Na-maximize nato ng atong deployment sa aton mga personnel kaya gamiton man nato ng aton mga force multiplier aton mga barangay tanod. Upod kay Hans Disherto, John Sala. One Western Visayas. Sa Bacolod City naman, bilang ang mga residente sa Barangay Mandalagan, ginapamatukan ang pagpatukod sa cell site sa ilang lugar. Puro barangay, nagpatag. Yaring berita ang atong gintutugan. Agud mapasanyog ang signal kag mobile telecommunication services sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Ginapatukod ang ining cell site sa isa ka pribado nga duta sa lugar. Apang humaling pa sa May 2024, ginapamalabagan na ini sa mga residente sa ginpatigayon nga public hearing sa pagpati nga makahalit ini sa ikayong lawas sa mga residente. Isa ka signature campaign ang ginkasa sa mga residente batok sa proyekto. Madugay nga magdugay ang radyasyon niya sina nag-form sa ibabaw. Kagsuno sa mga researchers makakosang neurological effect. Kay hambal nila dako na yung radiation yung tower mo kontra sa cellphone. Apang pisar sang pagpamatok, nagapadayon ang proyekto. Depensa sang punong barangay, wala sa ilang poder nga pamatukan ang proyekto. Ang makapauntat lang sina sang cell site, ang korte. Mangayo sila sa temporary restraining order sa court. File sila case. Beyond man sa capacity sang barangay, nga ako yung mapauntat. Santos Executive Order No. 32 sang Presidente, ukon ang streamlining the permitting process for the construction of telecommunications and internet infrastructure. Wala na sang lokal ukon national permits nga kinahanglanon para sa mga otorisado nga kontraktor sa DICT. Iway na gani isang barangay clearance, hindi na nakilanlan ang barangay clearance. Basta sa zoning, allowed ang construction sinada. May permit man gikan sa Office of the Building Official ang kontraktor. Sa mga pagsinapol sa mga residente, may tiglawas man kuno ang City Health Office nga nagpatag sa ginakabalakan nga health hazards sa mga residente. So, ginsabat man to sa insakto sang doktor, tato nga ginpadala sa ila, ginsabat man to sila, nga ti amo na hindi siya tuod. Ang radiation na siya is non-ionizing na siya. Di man na maka-apekto sa mga pamuluyo bisan ng bata or sa mga tigulang. Naghatagwan ng city sa amon sang building permit. Illegal din na siya nga proseso ang ginaman. Lalo sa mga residente nga idangop sa simbahan kag sa City Council ang ila reklamo. Opo, Kirinil Castillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapusong matapos ang maaksyon nga bakbakan sa juniors basketball, malantaw naman ang mainit nga enkwentro sa hardcourt para sa NCAA Season 100 Indoor Volleyball Tournament. Si Julius Vilacaol nakatuto. Policy Board and Management Committee, I now declare NCAA Season 100 Volleyball Competitions open. Let the games proceed. Balik telebisyon na ang NCAA Season 100. And this time, indoor volleyball tournament naman ang magabida.
Sa opening ceremony, ginbandera sa mga NCAA school ang ila roster para sa men's, women's, juniors ka girls volleyball. Present ang mga NCAA Mancom representative. Pati si GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Senior Vice President and Head, Oliver Victor B. Amoroso. Ini ang first time nga 2 rounds ang elimination sa NCAA Indoor Volleyball bilang pagselebrar sa centennial year sang liga. Every game now is important. Aside from stepping up the level, no, it's a more grueling. Nagsugod ang first round sang elimination sang NCAA Season 100 Indoor Volleyball Tournament sang February 20. Nagapanguna subong ang Mapua State University sa men's volleyball nga may 9-0 win-loss record. Sa women's volleyball naman, 4 ka mga eskwelahan ang tied sa first place nga may 7-2 win-loss record. Ang Letran, Binilg, Mapua kag Perpetual. Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. O mga puso kita kids! Mga kapuso sa Isabela Negros Occidental, buwas na April 24. Magabisita ang aton kapuso stars nila sa inyo Banwa para sa kinalipay sa Isabela. Temprano pa nga magpangitas ang pwesto sa Municipal Public Plaza. Agud makaplastar sa aton kapuso fiesta. 7 p.m. kaupod sa ni Christopher Martin, Juancho Trevino, Bibita Curtis kag Aaron Villena. Halad man ang ininga gabi sa mga manunudlo sa Banwa nga deserve gid nga magkinalipay. See you there mga kapuso. Ina-imbitar namin ang tanan sa incoming Kinalipay Fiesta from April 24 to 26. This is the biggest festival yet that we're about to throw. Come join us, have fun, and this is how we show our gratitude to all of you. Madamo gid na salamat and vamos Isabela. Nakapiyansa na kaginhilway sa presuhan ng Indian National ni si Jarpreet Singh. Ang driver sang salakyan nga nagpang-arado sang mga nagaprosesyon sa Barangay Alangilan, Bacolod City sang Biyernes Santo. Nga ginkapatay sang 3 ka biktima kaga pagkapila sang 17 ka iban pa. Ginpasakaan ini sang reklamo sang 16 na nagka-complainan sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide, multiple physical injuries kag damage to property. Ginkasuhan man ini sa pagmaneho sa tangyara sa idalom sa makahulubog nga ilimnon. Apisar na hilway, nagpasalig ang kapulisan nga padayon ini nga iga-monitor. Nakabila siya mo kay kung badula na siya, automatic cancel na iya-bill. Mga kapuso jail officer nga gintudlo nga source sang illegal nga droga nga nakuha sang kapulisan sa operasyon sa Haro, Iloilo City sang Abril 2, ginpasakaan na sang reklamo. Si Julius Bilacaol nakatuto. Matapos magitaan sa probable cause, ginpasaka na sa hearing office ang Bureau of Jail Management and Penology 6 ang formal charge nga conduct and becoming of a jail officer batok sa Jail Officer 1 nga gintudlo nga source ang 2.3 million pesos nga illegal nga droga nga nakumpiskar sa operasyon sang kapulisan sa Barangay Balantang Haro, Iloilo City sang Abril 2. Grave administrative offense. So ang iyang penalty sini is dismissal from the service on the first offense. Hatagan pa sang tiyon ang jail officer nga makasabat. Pwede sinipilion nga ipaidalom sa hearing ang panumbungon. Ukon magasumite rini sa position paper nga himuon nga basihan sa resolusyon nga igapasa sa BJMP Regional Director para sa desisyon. He will be given due process. He will be given opportunity to raise his side, his defenses. Nagapabilin sa restrictive status ang jail officer sa BJMP Regional Office. Sa karon ginahulat pa sang BJMP6 ang resulta sang drug test kung sa diin kaupod ang mga jail officer. Padayon man nga ginausisa ang mga isyu sa lifestyle sini kag sa ginaaligar paglikaw sini sa mga nakaligan nga drug test. Pananglitan makatipon sang dugang nga ebidensya ang mga investigador, mangindugang ini nga panumbungon batok sa jail officer. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV. 1 Western Visayas. Mga kapuso ginsuguran na deploy sang COMELEC 6 sa mga automated counting machines nga pagagamiton sa eleksyon. Suno kay COMELEC 6 Regional Director Attorney Denny Sausan, nagabot na ang mga bag-ong makina sa midterm election sa Iloilo, Guimaras, Capiz, Cagaclan.
Samtang ang ACMs para sa Antique ang ginalauman nga magabot subong nga semana. Samtang ang schedule naman sang pag-dispatch sang accountable forms and supplies, laki pang official ballots, kag indelible ink ang mag-aabot sa katapusan sang Abril nga magahalin sa National Printing Office. Ang tanan all accounted no from the time it was dispatched, so ang intended gid dyan no sa aton baling nga mga tanan nga mga cluster precincts no all accounted na it's just a matter of having them distributed no, to different hubs. Mga kapuso, patay na sa masapuan sa talamnan ang 16 anyos nga si alias Nonoy sa barangay Bitao, Gaha, New Lucena, Iloilo, Abril 15 sang tinalikdan nga semana. Isa kaigo sa lawas tugas ang pagkatiro ang gintunaan sang iya kamatayon. Sa investigasyon sang kapulisan, nagbisita lang ang biktima sa balay sang iya utod. Sunod sa kapulisan, may nabaton nga pamahog ang biktima antes ang insidente. Naangot ang biktima sa mga insidente sa pagpangawat sa lugar. Isa ini sa ginasundan nga anggulo sa pagpatay sa iya. 13 ka basiyo kag 3 ka slugs sang caliber 9mm ang na-recover sa crime scene. Nagagwa sa investigasyon nga nagtuyo pa nga malagyo ang biktima gani ginlagas samtang ginatiro. May duwa na ka persons of interest nga ginaimbestigaran ang kapulisan. Gintingwaan sa news team nga makuhaan sang bahin ng mga himata sang biktima apang wala sang tawo ang puloy-an sang utod sini sang ginpadulungan. Hindi lang sa Gaha, involved siya. So, tapos may mga grupo ni siya, ng mga minor man. Kada ganit magkinawatay, daw sila dayon ang ginasuspect. Papuso ko ang dako nga bahin sang pungsod maka-eksperyensya. Sang tuman kainit nga tiyempo, may pila naman ka lugar kung sa diin maeksperiensyahan ang ulan. Easterlies gihapon ang nagadala sa mapaang nga tiyempo. Samtang Intertropical Convergence Zone o kung ITZZ ang magapaulan sa Mindanao. Sunod sa pag-asa, 25 ka lugar ang maka-eksperyensya sang danger level ng init subong adlaw. Magalabot sa 45 degrees Celsius ang pinakataas na temperatura. Base naman sa rainfall forecast sa Metro Weather, may chances ng ulan sa Aklan, Antique, Iloilo, kag Negros Island region. Posible man ang pag-ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental subong man, sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.